Nangarap ka bang magkaroon ng sariling gulayan, pero madalang lang sumikat ang araw sa bakuran mo? Naiisip mo ba na ang lahat ng masasarap na gulay ay nangangailangan ng matinding sikat ng araw at sa lilim na bahagi sa likod ng bahay o ilalim ng mga puno ay walang tutubong maayos? Huwag kang malungkot kaagad. Ngayon, babasagin natin ang maling paniniwala na kailangan ng matinding sikat ng araw para magkaroon ng masaganang ani. Ipakikilala ko sa iyo ang 10 gulay na parang mga superhero dahil kayang-kaya nilang lumago kahit sa lilim. Ang ilan sa kanila, siguradong ikagugulat mo. Unawain muna natin kung ano nga ba ang ibig nating sabihin sa lilim. Hindi ito ganap na dilim, gaya ng sa bodega. Ang lilim sa hardin ay isang bahagi ng lupa kung saan direktang tinatamaan ng sikat ng araw ang halaman sa loob lamang ng 2 to 4 na oras sa isang araw, tulad ng sa umaga o gabi. Karamihan sa mga halaman ay gumagamit ng sikat ng araw para sa photosynthesis, isang proseso na nagbibigay sa kanila ng enerhiya para lumago at mamunga. Kaya sanay tayong isipin na mas maraming sikat ng araw, mas maganda. Pero hindi ito totoo sa lahat. Para sa ilang halaman, ang sobrang sikat ng araw at init ay nagdudulot ng stress na nagpapabilis sa kanilang pagbulaklak, pagiging mapait, o pagkalanta. Para sa kanila, ang lilim ang nagiging tunay na kaligtasan. Siyempre pa, sisimulan natin ang ating top 10 sa mga tunay na hari ng lamig at lilim. Sa ika-10 pwesto, narito ang dahon ng lettuce at spinach. Oo, baka isipin ninyo, ang simple naman yan. Pero teka muna, dahil may mga importanteng detalye dito na nagpapalit sa pagtatanim nila sa lilim sa isang tunay na sining. Siguradong naranasan na ninyo ito. Nagtanim kayo ng sariwang lettuce sa tagsibol, pero pagdating ng matinding init ng tag-araw, agad itong nagpuputi o nagpupuso. Ibig sabihin, nagmamadaling mamulaklak at ang mga dahon ay nagiging matigas at napakapait. Ganoon din ang nangyayari sa spinach. Ang direktang sikat ng araw at mataas na temperatura ay senyales para sa kanila. Oras na para tapusin ang paglaki at magsimulang magbunga ng buto. Ngunit ang bahagyang lilim ay gumaganap bilang isang mahiwagang eliksir para sa kanila. Pinoprotektahan nito ang malambot na dahon mula sa nakapapasong init at pinananatiling malamig at basa ang lupa. Sa ganitong komportabling kondisyon, hindi nagkakaroon ng stress ang lettuce at spinach. Hindi sila nagmamadaling mamulaklak at patuloy na nagpapalaki ng makatas at sariwang dahon. Bilang resulta, makakakuha kayo ng ani na mas mataas ang kalidad. Ang mga dahon ay lumalaki, nagiging napakalambot at malutong. At ang pinakamahalaga, wala silang kahit anong pait. Makakapag-ani kayo ng sariwang gulay para sa inyong mga salad, hindi lang sa loob ng ilang linggo, kundi halos sa buong tag-araw. Aminin na natin, malaking bonus ito, lalo na sa lilim. Mas lumalago ang mga leafy varieties ng lettuce na pwede ninyong pitasin isa-isa lang ayon sa inyong pangangailangan. Kaya huwag mag-atubiling itanim sila sa ilalim ng mga puno ng prutas o sa hilagang bahagi ng inyong bahay. Isipin ninyo, nakahanap kayo ng perpektong lugar para sa sarili ninyong pabrika ng bitamina. Ang madaling pag-aalaga ng lettuce at spinach sa lilim, hindi ito katang-isip, kundi ang daan ninyo sa perpektong gulay. Susunod sa ating listahan, sa pangsyam na pwesto, isang gulay na may angking matinding pagka-Italyano at kinagigiliwan ng mga gourmets. Ito ang arugula at kung nasubukan mo ng itanim ito kahit minsan, tiyak na alam mo ang pagiging kapritsosa nito. Kapag nasa tirik na araw, parang sprinter ang arugula. Agad itong sumisibol, pero kasing bilis din itong nagiging matigas at magaspang ang mga dahon at nagkakaroon ng masyadong matapang, halos masakit na lasa.
Hindi mo pa mamamalayan, bumubulaklak na ito at doon na nagtatapos ang pag-aani. Dahil dito, marami sa mga hardinero ang sumusuko na sa pagtatanim nito. Ngunit heto ang sikreto. Ang bahagyang lilim ay lubusang nagpapabago sa ugali nito. Sa mas malamig na kondisyon, hindi na ito nagmamadali. Mas nagiging dahan-dahan ang paglaki nito at iyon mismo ang hinahanap natin. Mas matagal na nananatiling bata, makatas at malambot ang mga dahon. At ang lasa, nagbabago ito. Nawawala ang matinding kapaitan. Sa halip, lumalabas ang natatangi at masarap na lasang may bahid ng mani at mustasa. Ito ang lasa na lubos na pinahahalagahan ng mga chef sa buong mundo. Sa pagtatanim nito sa malilim na lugar, hindi lang kaani ang makukuha mo, kundi mas matagal ka ring makakaani ng ilang linggo. Kaya mo itong anihin ng paunti-unti nang hindi natatakot na agad itong mamumulaklak. Kaya naman, kung gusto mong magkaroon ng perpektong arugula para sa pizza o salad sa buong tag-araw, kalimutan mo na ang direktang sikat ng araw. Ang madaling pag-aalaga sa arugula sa lilim ay ang susi mo sa tunay nitong masarap na lasa. Pangwalo sa aming listahan, ang malutong, makatas at paborito ng lahat na labanos. Sandali, siguro'y sasabihin ninyo. Pero ang labanos ay gulay na short day. Kailangan nito ang sinag ng araw tuwing tagsibol. At tama kayo, pero bahagya lamang. Ating alamin kung paano ginagawang masarap na treat sa tag-init ng anino ang kapritsosong ugat gulay na ito. Ang pangunahing kaaway ng dekalidad na labanos ay hindi kakulangan ng liwanag, kundi sobrang init at masyadong mahabang araw. Sa ganitong mga kondisyon, karaniwan sa Hunyo at Hulyo, ang halaman ay nagpapanik at nagdesisyong kailangan ng mabilis na magparami. Binibigay nito ang lahat ng lakas sa pagbuo ng tangkay ng bulaklak at nakakalimutan na lang ang ugat gulay. Kaya naman, ang nakukuha natin na labis na ikinaiinis ng bawat hardinero ay isang matigas, malata at madalas walang laman sa loob na labanos na mabilis na namulaklak. Ngayon, ilipat natin ito sa bahagyang anino. Ano ang magbabago? Lahat. Pinoprotektahan ng anino ang lupa mula sa sobrang init na lumilikha ng komportable at malamig na kapaligiran para sa labanos. O, medyo mas mabagal ang paglaki nito at marahil ay kailangan pang hintayin ang ani ng dagdag na isang linggo. Pero maniwala kayo, sulit ito. Sa ganitong mga kondisyon, hindi nagkakaroon ng stress ang labanos. Ito ay tahimik, nang walang pagmamadali, ay bumubuo ng isang siksik, makatas, at malutong na ugat gulay. Makakakuha kayo ng perpektong bilog na labanos na may kaaya-ayang bahagyang anghang at hindi mapait at malahib lang kahoy. Kaya naman, ang simpleng pag-aalaga ng labanos sa lilim ay ang inyong lihim na diskarte na magbibigay sa inyo ng mahusay na ani kahit sa gitna ng tag-init, kung saan halos imposible na ito sa ilalim ng diretsong araw. Pangwalo sa aming listahan ang malutong, makatas at paborito ng lahat na labanos. Teka lang, sasabihin ninyo, pero ang labanos, di ba, ay gulay na short day at kailangan ng sikat ng araw sa tagsibol? At tama kayo, pero hindi lubusan. Alamin natin kung paano binabago ng lilim ang mapaglarong ugat gulay na ito upang maging masarap na ani sa tag-init. Ang pangunahing kaaway ng dekalidad na labanos ay hindi kakulangan sa liwanag, kundi ang labis na init at masyadong mahabang araw. Sa mga ganitong kondisyon na karaniwan sa Hunyo at Hulyo, ang halaman ay parang nagpapanik at nagdedesisyon na kailangan ng mabilisang dumami. Ibinubuhos nito ang lahat ng enerhiya sa pagbuo ng tangkay ng bulaklak at nakakalimutan na ang ugat gulay. Ang resulta ay ang nakakadismayang labanos para sa bawat hardinero. Matigas, malambot, at madalas ay walang laman sa loob.
na mabilis na namulaklak. Ngayon, ilipat natin ito sa bahagyang lilim. Ano ang magbabago? Lahat. Pinoprotektahan ng lilim ang lupa mula sa sobrang init, lumilikha ng komportable at malamig na kapaligiran para sa labanos. Oo, mas babagal ang paglago nito ng kaunti at maaaring kailanganing maghintay ng isa pang linggo para sa ani. Pero maniwala kayo, sulit ito. Sa ganitong kondisyon, hindi nakakaranas ng stress ang labanos. Tahimik at dahan-dahan itong bumubuo ng siksik, makatas, at malutong na ugat gulay. Makakakuha kayo ng perpektong bilog na labanos na may kaaya-aya at bahagyang anghang, hindi yung mapait at mahibla na parang kahoy. Kaya naman, ang simpleng pag-aalaga ng labanos sa lilim ay ang inyong sikretong pamamaraan na magbibigay sa inyo ng napakagandang ani kahit sa kainitan ng tag-init, kung saan halos imposible na ito sa direktang sikat ng araw. Ngayon, sa pagtaas natin sa listahan at sa ikapitong pwesto, mayroon tayong gulay na siguradong ikagugulat ng marami. Ito ay ang bet. Para sa malaki at matamis na ugat nito, karaniwan ng iniisip natin na kailangan ng maraming sikat ng araw at totoo naman yon. Pero paano kung sabihin ko sa inyo na ang pagtatanim ng bet sa lilim ay nagbubukas ng panibagong mga posibilidad sa pagluluto? Dito nga nagtatago ang pangunahing sikreto. Sa kondisyong bahagyang may lilim, hindi ilalaan ng beet ang lahat ng lakas nito sa pagbuo ng malaking ugat. Sa halip, ilalaan nito ang enerhiya sa pagpapaunlad ng malago at marangyang talbos. At hindi ito basta-bastang talbos lang. Ang mga dahon ng beet na lumaki sa malamig at lilim ay nagiging napakalambot, makatas at malasutla na walang magagaspang na ugat na kadalasang lumalabas kapag nakabilad sa araw. Sa lasa at tekstura, hindi sila pahuhuli at minsan pa nga ay mas hihigit pa sa mamahaling Swiss chard or batang spinat. Ito ang perpektong bas para sa mga sabaw sa tag-init tulad ng butvinya. Pwede itong igisa, ihalo sa smoothies o gamitin sa sariwang salads. Sa madaling salita, para ka nang nakakuha ng dalawang uri ng ani mula sa iisang halaman. At paano naman ang mga ugat? Magkakaroon din naman. Hindi man kasing laki ng inaasahan, magiging sapat lamang ang laki. Kasing laki ng golf ball o mas malaki ng bahagya. Pero ang mga batang bit na ito ay napakalambot, matamis, at naluluto sa loob lang ng ilang minuto. Kaya, ang simpleng pag-aalaga ng bit sa lilim ay ang susi mo para makakuha ng masarap na gulay dahon para sa mga pinong putahe at mga ugat na gulay na sakto lang ang laki bilang isang magandang bonus. Pang-anim sa ating listahan, narito ang dalawang hindi dapat mawala sa anumang hardin, ang gisantes at sitaw. Ang mga halamang ito ay tunay na henyo sa pag-aangkop. Ang kanilang estratehiya para mabuhay at magbunga kahit sa hindi gaanong maliwanag na lugar ay talagang nakakamangha sa katalinuhan. Ano ang kanilang sikreto? Perpekto nilang hinahati ang kanilang pangangailangan. Tulad ng ibang halaman, kailangan nila ng sikat ng araw para sa photosynthesis at upang makabuo ng masasarap na bunga. Kaya naman, ang kanilang mga dulo, dahon at galamay ay likas na umaakyat patungo sa liwanag. Pero mayroon silang isang napakahalagang katangian. Ayaw na ayaw nila ng init sa kanilang paa or ugat. Ang sobrang init sa ugat ng gisantes at sitaw ay matinding stress na nagiging sanhi ng pagkalanta, paglaglag ng mga bulaklak, at sa huli, pagkawala ng ani. Kaya naman, ang bahagyang lilim para sa kanila ay hindi lang basta pwede, kundi mas mainam pa nga. Isipin na lang, itatanim mo sila sa gilid ng bakod, sa tabi ng pader ng bahay, o kaya ay palalaguin sa trellis katabi ng mas matataas na halaman. Ano ang mangyayari? Ang kanilang ugat ay mapupunta sa malamig
May lilim na lupa na protektado mula sa nakakapaso na init ng tag-araw. Samantala, ang kanilang itaas na bahagi na nagbubunga ay umaabot sa sikat ng araw. Ang ganitong pamamaraan ay hindi lang nagbibigay ng masaganang ani, kundi pinahaba pa ang panahon ng pamumunga. Sa lamig ng ugat, mas matagal na komportable ang pakiramdam ng halaman. Kaya naman, ang simpleng pag-aalaga sa gisantes at sitaw sa lilim ay hindi lang posible, ito ang pinakamatalinong paraan para makuha ang pinakamataas na ani mula sa mga kahangahangang halamang ito. At heto na tayo, nasa kalagitnaan na ng ating listahan. Sa ikalimang pwesto, mayroon kaming tunay na sorpresa para sa maraming hardinero. Kilalanin ang broccoli at cauliflower. Akala mo dahil kabilang sila sa pamilya ng repolyo, kailangan nila ng matinding sikat ng araw para mabuo ang kanilang ulo. Ngunit ang nakakapaso at matinding init ng tag-araw, iyan mismo ang kanilang pangunahing kaaway. Sa matinding init, matinding stress ang nararanasan ng mga halamang ito. Naisip nilang hindi na kaaya-aya ang kondisyon, kaya kailangan na nilang pamulaklak agad para makapagbigay ng buto. Ano ang ibig sabihin nito para sa atin, mga hardinero? Ibig sabihin, sa halip na makabuo ng siksik at matigas na ulo, ang mga halamang ito ay nagmamadaling mamulaklak. Ang mga bulaklak ng broccoli ay agad nagiging dilaw at nagiging malabnaw, habang ang cauliflower naman ay umiitim at nawawala ang kaputian at pagiging siksik nito. Ang ani ay nasisira na bago pa man ito tuluyang mahinog, at dito na sumasaklolo ang nakakasalbang bahagyang lilim. Kumikilos ito bilang natural na air conditioner. Pinoprotektahan ang mga halaman mula sa sobrang init. Sa ganitong lamig, nakakaramdam ng kapanatagan ang mga gulay at hindi sila nagmamadali. Nagbibigay ito sa mga bulaklak ng mahalagang oras para lumaki ng malalaki, siksik at may kalidad. Makukuha mo ang perpektong siksik na ulo tulad ng nakikita mo sa mga magasin at hindi malabnaw na buket. Kaya ang simpleng pag-aalaga ng gulay sa lilim ay hindi kompromiso, kundi isang propesyonal na teknik para makakuha ng pinakamataas na kalidad ng ani. Sa ikaapat na pwesto sa ating listahan, narito ang isang gulay na karaniwan nating iniuugnay sa maaraw na hardin. Ito ang karot, at naiisip ko na agad ang pagtataka ninyo. Karot sa lilim? Imposible yan. Magiging maliit at pilipit lang ang tubo. Ganyan nga ang karaniwang iniisip ng maraming hardinero. Ngunit, sisirain natin ang alamat na yan ngayon. Totoo naman, kapag nakatanim sa buong sikat ng araw, mas mabilis lumaki ang karot at kadalasang lumalaki ng husto. Subalit, mayroon itong kapalit. Sa matinding init, lalo na sa siksik na lupa, ang mga ugat nito ay maaaring maging magaspang, makahoy, at kung minsan ay nawawala ng tamis. Ngayon, tingnan naman natin kung ano ang nangyayari sa bahagyang lilim. Una, mas matagal, nananatiling buhaghag at mamasamasa ang lupa roon. Ito ang perpektong kondisyon para makabuo ng makinis at magandang mga ugat. Ayaw ng karot na natutuyo o tumitigas ang lupa. Pangalawa, ang kawalan ng nakakapagod na init ay positibong nakakaapekto sa lasa. Mas mabagal lumaki ang halaman, walang stress, at nagkakaroon ng sapat na oras upang makaipon ng mas maraming asukal. Oo, marahil ang mga karot mo sa lilim ay hindi makakabasag ng record sa laki at maaaring mahinog ng ilang linggo ng mas huli. Ngunit sa huli, makakakuha ka ng ani ng hindi ka panipaniwalang tamis, makatas at malutong na mga ugat. Kadalasan, ang ganitong klase ng karot ang pinakamasarap. Kaya't ang pag-aalaga ng karot sa lilim ay hindi lamang posible, kundi ito rin ang susi sa pagkuha ng masarap at pang-delikades na ani. At hindi lang basta malaking ani. Halos nasa tuktok na tayo ng ating listahan.
Ang nakakuha ng bronze medal o ang iginagalang na ikatlong pwesto ay walang iba kundi isang buong grupo ng mga kampeyong puno ng halimuyak. Sila ang mga pampalasang halaman. Partikular na rito ang perehil, kulantro, dill, at syempre pa, ang reyna ng mga malilim na sulok, ang mint. Marami ang nag-iisip na para maging mas matindi ang bango ng mga halamang pampalasa, kailangan nila ng matinding sikat ng araw. Para sa ilan, tulad ng rosemary o thyme, totoo nga ito. Ngunit para sa karamihan ng mga karaniwan nating halamang pampalasa, ang tirik na araw ay diretsong daan lang sa pagkadismaya. Sa init ng araw, ang malambot na kulantro ay agad na namumulaklak at hindi pa nakakapagbigay ng sapat na dahon. Ang dill ay mabilis na tumitigas, habang ang perehil naman ay nagiging matigas at nawawala ang makulay na kulay. Ngunit kapag nasa malamig at bahagyang lilim sila, talagang kakaiba ang kanilang paglago. Dahil protektado mula sa tindi ng init, hindi sila nakakaranas ng stress at hindi nagmamadaling mamulaklak. Sa halip, lumalago sila ng malago, malambot, at mabangong mga dahon. Nanatiling malambot ang mga dahon sa buong panahon. Ang kanilang bango ay nagiging mas sariwa at mas pinong, nang walang matatalas na amoy na minsan ay lumalabas sa init. At ang mint, ibang usapan na talaga iyan. Sa isang malilim at mamasamasang sulok, nagiging marangya, esmeraldang karpet ito na nagbibigay ng walang katapusang ani para sa iyong mga lemonade at tsaa. Sa araw naman, madalas itong mukhang payat at naghihirap sa pagkatuyo. Kaya, kung gusto mong magkaroon ng sariwa at mabangong dahon sa buong tag-init, kalimutan na ang mga kama sa hardin na direktang nasisikatan ng araw. Ang simpleng pag-aalaga sa mga halamang pampalasa sa lilim ay ang iyong garantisadong tagumpay. Ang pilak na medalya sa ating pagraranggo ay napupunta sa gulay na halos nasa bawat kusina. Ngunit ang kakayahan nitong lumaki sa lilim ay magiging malaking sorpresa para sa marami. Sa ikalawang pwesto, ang bawang, lalo na kung ang pinag-uusapan ay ang bawang na itinanim bago sumapit ang taglamig. Karaniwang pinaniniwalaan na upang makabuo ng malaki at siksik na ulo, kailangan ng bawang ang pinakamataas na sikat ng araw. Ngunit tingnan natin ang siklo ng buhay nito. Ang bawang na itinanim sa taglagas ay nagigising at nagsisimulang lumaki ng napakaaga sa tagsibol. Sa panahong ito, ang mga puno ay wala pang dahon at sapat na ang liwanag upang makabuo ng pangunahing berdeng masa nito. Sa esensya, ginagamit nito ang bintana ng tagsibol kung saan halos wala pang lilim sa hardin. Ngunit dito na nagsisimula ang pinaka-interesante. Sa simula ng tag-araw, kapag lumabas na ang makapal na dahon sa mga puno at ang hardin ay naliliman na, nagawa na ng bawang ang pangunahing bahagi ng trabaho nito. Nabuo na ang berdeng masa at lahat ng lakas nito ay nakatuon na ngayon sa ilalim ng lupa para sa paglaki at paghinog ng ulo. At sa yugtong ito, ang kaunting lilim ay nakakabuti pa nga. Pinoprotektahan nito ang lupa mula sa sobrang init at labis na pagkaubos ng tubig na lumilikha ng matatag at komportabling kondisyon para sa pagbusog ng mga ulo. Hindi naghihirap ang bawang sa init at tahimik na nahihinog. Siyempre, sa buong lilim ay hindi ka makakakuha ng higanting ulo, ngunit makakaasa ka ng magandang ani ng matibay at maanghang na bawang na may karaniwang sukat. Kaya, ang simpleng pag-aalaga ng bawang sa lilim ay isang mahusay na paraan upang epektibong magamit ang espasyo sa ilalim ng mga puno na karaniwang bakante. At narito na ang ating kampeyon, ang walang alinlangang hari ng harding may lilim. Nasa unang pwesto ang dalawang pangmatagalang halaman na tila mga superhero. Hindi lang sila kayang tiisin ng lilim,
kundi tunay na nagbubunyi rito. Kilalanin ang sorrel at rhubarb. Kung ang ibang gulay sa ating listahan ay kayang tumubo sa lilim, ang sorrel at rhubarb ay tila sadyang nilikha para sa lilim. Ang kanilang likas na tirahan ay mga malamig, mamasa-masa at malilim na lugar. Sa ganitong klase ng kapaligiran, na sa tingin ng iba ay hindi pabor sa ibang halaman, dito nila ganap na nailalabas ang kanilang buong potensyal. Kapag nakabilad sa direktang sikat ng araw, ang dahon ng sorrel ay mabilis na tumitigas at nagiging mapait ang lasa at maagang nagbubunga ng bulaklak. Samantala, ang tangkay ng rhubarb naman ay nagiging hibla-hibla at manipis. Ngunit ilipat mo lang sila sa lilim at doon mo masisilayan ang isang kamanghamanghang pagbabago. Ang sorrel ay nagbubunga ng malalaki, makatas, at malalambot na dahon na may kakaibang asim na nakakapresko. Perpekto para sa mga berde at pampasarap na sabaw tuwing tagsibol. Ang rhubarb naman ay nagpapalaki ng makakapal, malaman at napakataas na tangkay na tila natutunaw sa bibig kapag ginamit sa kompot, kisel o palaman ng pie. At ang pinakamaganda sa lahat, ang mga ito ay mga pangmatagalang halaman. Isang beses mo lang sila itatanim at patuloy ka nilang bibigyan ng masaganang ani taon-taon na halos walang kailangan. Sila pa ang unang sumisibol tuwing tagsibol, kaya makukuha mo ang pinakaunang bitamina. Kaya kung mayroon kang isang madilim at malalim na sulok sa hardin kung saan sa tingin mo ay walang tutubo, nagkakamali ka. Ito ang perpektong kaharian para sa sorrel at rhubarb. Ang madaling pag-aalaga sa mga halamang ito sa lilim ay ang pinakasimpleng paraan upang makakuha ng garantisado at masaganang ani. Pero narito ang pinakamalaking sikreto na magpapabago sa lahat ng iyong pananaw. Nakasanayan na nating tingnan ang anino bilang isang problema, isang kakulangan. Pero paano kung titingnan natin ito sa ibang paraan? Ang anino ay hindi kaaway, kundi isang kakampi mo. Sa matinding tag-init, kung saan ang mga gulay sa sikat ng araw ay tila nasusunog at nangangailangan ng tuloy-tuloy na pagdidilig, ang iyong lilim na sulok ay nagiging isang tunay na oasis. Doon, ang dahon ng litsugas ay hindi pumapait, ang repolyo ay hindi agad namumulaklak, at ang mga gulay ay nananatiling malambot at sariwa ng mas matagal. Hindi mo lang basta inaalagaan ang mga gulay sa kabila ng lilim. Ginagamit mo ang lilim bilang isang bentahe para makakuha ng kakaibang klase ng ani na mahirap makuha sa direktang sikat ng araw. Ito ang pagbabago ng pananaw na nagpapalit sa dating kakulangan ng iyong lupa at ginagawang pinakamalaking bentahe nito. Kaya, ang lilim na lupa ay hindi isang sumpa para sa isang hardinero, kundi isang natatanging pagkakataon. Isang pagkakataon para makapagtanim ng mga halaman na hindi kayang palakihin ng iyong kapitbahay sa kanyang lupa na laging nasisikatan ng araw. Maraming salamat sa panunood ng video na ito hanggang dulo. Kung may natutunan kayong bago at kapakipakinabang, huwag kalimutang i-like at mag-subscribe sa channel para hindi ninyo mapalampas ang iba pang sikreto sa paghahardin. Ngayon, may tanong ako sa inyo. Anong mga halamang mahilig sa lilim ang matagumpay na lumalago sa inyong hardin? Baka may nakalimutan ako. Ibahagi ang inyong karanasan sa mga komento. Sama-sama nating buuin ang kumpletong ensiklopedya ng lilim na hardin